Sa mga lumalalim na investigasyon sa mga anomalyang flood control projects, mas nakikita ang mas malalim na koneksyon patungkol sa mga corruption. Hindi lang ito sa kanilang negosyo kundi pati na rin sa politika at iba pang makapangyarihan na personalidad. Kasama pa rin ang parehong pamilya. At ipinapakita dito na hindi lamang iisa ang dumadaan sa magkakaugnay na pamilya na sabay-sabay nakikinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Paano naman nila maiiwasan ang mga substandard at ghost projects kung sila na rin mismo ang kasabwat sa mga pagnanakaw sa proyekto? At ito naman ang kanilang siguradong hindi nila hahayaan na maungkat sa mga ganitong klasing investigasyon ng mga anomalyang proyekto mula na nga sa ating gobyerno dahil pinangunahan naman ni Senator Mark Villar ang investigation sa mga DPWH officials. Pero ang tanong? Sigurado naman kaya na makakatiyak ang accountability kung posibleng dawit din dito ang kanyang pamilya mismo? Dahil base sa lumabas na pinsan ni Senator Mark Villar na si Senator Carlo Aguilar ang owner ng I&E Construction Corporation ay nakakuha ng halos 8 billion pesos proyekto mula noong taon 2016 na isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siya ang kilalang balwarte ng mga Villar. Ayon naman sa datos ng DPWH, nakapagtala ang I&E Construction Corporation ng mahigit 4 billion worth of public work contract sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila ay matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. As usual, karamihan ng proyekto ay naisiwalat na award umano ang bulto ng proyekto kung hindi sa balwarte nila sa Las Piñas ay sa malaking bahagi naman sa Calabar Zone na umaabot naman sa 18 billion piso ang mga napunta sa mga kumpanyang meron konektado sa mga Villar at Aguilar nung siya pa ang panahon ng kalihim sa DPWH. Yan ay sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ayon pa sa datos ng DPWH, ang pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabar Zone ay makikita sa bayan ng Cavite. At ngayon si Mark Villar mismo ang namuno sa Senate Public Works Committee hearing at isa sa nag-iimbestiga sa mga officials ng DPWH. Ilang ulit naman sinubukan ng mga mamamahayag na kunin ang panig ni Senator Mark Villar tungkol sa usaping ito. Ngunit hindi naman siya nagbigay ng sagot. Kaya nanatiling bukas ang mga tanong kung paano napunta sa iilang pamilya ang bilyong-bilyo pundo ang nakalaan para sa flood control projects habang nanatiling naman hindi natutugunan ang paulit-ulit na problema ng pagbaha sa bansa. Sa panahon naman administrasyon ng Duterte si Mark Villar din ang naglagay sa pwesto na itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial na personalities ngayon sa flood control scandal ng proyekto ng gobyerno. Sinabi pa ni Mark Villar na dagdagan pa daw ang measures accountability para hindi na daw maulit ang substandard projects. Well, talaga lang Mark Villar ha. Pero bago po tayo magpatuloy, baka naman po pakisuportahan ng click subscribe button ng channel na ito. At ng akin na din pasasalamat dahil napakalaking bagay na po ito sa amin mga content creator. Sa 5 taon umupo sa pwesto bilang sekretary ng DPWH, itong si Mark Villar, ni wala man lang siya isiniwalat o ibinunyag ni isa sa ghost project, napaka-imposibleng hindi nito alam ang mga nangyayari sa kanyang mga proyekto na ginughost na pala. At heto ha, lumitaw naman ang issue na wala naman daw na turnover na 351 billion pesos flood control master plan ang kakaalis lang sa pwesto ng Secretary DPWH Manuel Bonoan. At ito naman ang sinabi ng dating Secretary DPWH na si Rogelio Simpson ay nakompleto naman ito sa panahon ni Binoy pero hindi na ito napagpatuloy sa mga sumunod na administrasyon. Sinabi rin ito ng Palace Officer na si Claire Castro na wala ring natanggap na turnover si Manuel Bonoan mula kay Mark Villar na naglingkod na bilang sekretary ng DPWH mula noong taon 2016 hanggang 2021. Pero dito sa pagdinig, ipinunto ng DPWH na nagpatuloy ang mga proyekto. At sinabi na huyan mismo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte noong 2020 na ang DPWH ay maraming sindikato na ghost projects sa kanyang administrasyon. At yan nga ay under kay Mark Villar mga panahon na yon ng sekretary ng DPWH na ngayon ay iniimbestigahan na. Mismo ng kanyang sarili ito pa ha? Wow, parang may mali yata. Anong petsa na pero si Senator Mark Villar tahimik pa rin dahil as of August 23, wala pa rin siyang nababanggit at never humarap sa Blue Ribbon Committee hearing. As in wala siya, nag-a-absent ata to sa Senado araw-araw? Parang hindi natin siya nararamdaman ayaw niyang harapin ang mga issue at makipagtulungan sa corruption ng flood control projects. Dahil sigurado isa rin na may tinatago ang mga Villar at Aguilar sa mga anomalya sa ating gobyerno. May 4 na contractor sa Las Piñas ang nakakuha ng pinakamalalaking parte ng mga kontrata ng DPWH
Dalawa dito ay pag-aari ng Aguilar, isa rito ay ang Omnicon Builders, at isa pa ang ibang kumpanyang konektado rin. Sa mas malalim pa na pagsusuri nakita na halos lahat ng hawak na kontrata ng Omnicon Builders ay nasa Cavite at Las Piñas. At may iilan proyekto din sa lugar ng Batangas. Mula 2022, nakakuha sila ng 21 flood control projects na may kabuuan halaga na 1.20 bilyon piso. Kaya pagbabantayan ang datos tila iisang linya lamang sila ng negosyo ang mga naabot ng mga Villar at kanilang mga kaalyado. Kapag isinama lahat ng kumpanyang konektado sa Villar at Aguilar, ay aabot na sa 367 projects o katumbas ito ng 18.5 bilyon piso. Ang kabuuan na halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 at ang panahong ito ay sakop ng panahon na si Mark Villar ang DPWH Secretary at kalaunan ay Chairman ng Senate Committee on Public Works, na ngayon ay isasama na ng Department of Justice ang ilang miyembro ng pamilyang Villar sa investigasyon nito, na hindi lamang ito limitado sa mga flood control projects ang napunta sa Las Piñas at ilang pang bahagi sa Calabar Zone kundi lahat ng klaseng project from school buildings, kalsada, tulay at lahat ng nasasakupan nito. Kasama rin sa investigasyon na kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati ang kanilang inang si dating Senador Cynthia Villar na iisa lamang ang kanilang interest at iisang relasyon lamang sa mahigit 6 na mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may relasyon sa mga kontratista. Kada tag-ulan ay maraming pamilya ang nalulubog sa tubig at nawawalan ng tirahan, inilaan ng gobyerno ang napakalaking pondo sa mga flood control projects, ngunit sa halip makita natin ang malinaw na resulta. Lumalabas pa na meron pang isang pamilya ang may nakapakinabangan sa malaking halaga na konektado sa mga anomalya ng corruption. Nakaramihan naman ay mga official senators natin, ang mga nabubuking sa mga corruption na katiwalian sa ating gobyerno. Nanatili pa rin itong malaking tanong kung may tunay nga bang pagbabago o mas lumalalim lang ang koneksyon ng kapangyarihan at negosyo sa ating bansa. Kung ganito lamang ang kalakaran, paano pa kaya aasenso ang karaniwang mamamayan? Napapakinabangan nyo ba ang buwis na binabayad ninyo? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag na rin kalimutan mag-like and subscribe para sa mas marami pang updates kagaya nito.